Noong pong 2018, meron pong isang pag-aaral na na-publish. Gawa po ito ng isang nurse. Mayroon pong mahigit 1,200 na mga Filipino adults from low-income communities na pinag-aralan at nakita po na 4 out of 10, 39%, ay nakaranas na at one time or currently in their lives ng anxiety. No? At yung anxiety po, hindi siya yung ordinaryo o normal na pag-aalala sa mga bagay-bagay. Kasi po, tama lang yon. Meron tayong mga assignment, inaalala natin yon, ginagawa natin yon. Meron tayong trabaho sa opisina, inaalala natin, ginagawa natin. Wala pong mali doon. Tamang pag-aalala po yon. But ang tinutukoy po dito ay yung sobrang pag-aalala. At yan po yung matatawag nating anxiety. No? Yung pag-aalala hanggang doon sa punto na meron ka ng nararamdamang tensyon sa katawan, pagkatapos napaparalyze ka doon sa mga bagay na dapat mong gawin. Sa halip na magawa mo sila ay hindi mo sila nagagawa o hindi mo sila nagagawa ng maayos. Yung sobrang pag-iisip na nagiging dahilan minsan ng sintomas na pisikal, katulad ng pagtaas ng presyon ng dugo, pagkakaroon ng mga sakit ng ulo at iba pa, excessive worry or excessive concern for the things that are bothering your mind. So, yan po yung tinutukoy dito na anxiety, yung sobrang pag-aalala. Hindi po siya normal na pag-aalala. At nakita po nila na yung anxiety, yung ganitong uri ng pag-aalala ay associated with younger age, with the female gender, with those who are depressed, and with those who have a lower quality of life. So marami po palang mga associated factors. Mas common daw siya sa mga mas bata, sa mga kababaihan, sa mga depressed, at sa mga taong mas mababa ang kalidad ng buhay. Pero baka sabihin niyo, Brother Jerry, ano yan low-income communities, kasi yun yung subject ng pag-aaral. Hindi po nangangahulugan na yung anxiety ay nakikita lamang sa mga mahihirap. Ang totoo, before you say that, ito ay nakikita rin sa mga mayayaman. Ayon po sa Mayfair Therapy, isa po itong psychotherapy facility in London, that this condition exists among the rich. Ang sabi po dito, the pressure to maintain a certain lifestyle and the fear of financial loss can contribute to heightened levels of anxiety and depression to the rich. So hindi lamang po ito problema ng mga mahihirap, ito problema rin ng mga mayayaman. At masabi natin siguro, problema ng lahat ng tao. Today, we look at anxiety from the lens of the Lord Jesus Christ. Basahin po natin ang Matthew 6:25 to 34. Matthew 6:25 to 34. Ito po ay babasahin ko doon na lang sa Tagalog. English Standard Version po ito Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit.
Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa sa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang. Kung paano silang lumalaki o hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa mga ito. At kung gayon, binibihisa ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Matthew 6, verse 34. Kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat pong muli sa iyong salita na gabay namin sa aming pamumuhay. Muli po hiling namin ang tulong ng Espiritu para maunawaan namin ang pag-aaralan namin at ang kanyang kalakasan para maisabuhay namin ito at makapagbigay luwalhati kami sa inyong pangalan. Dalangin po namin ang iyong tulong upang hindi kami madaig ng pag-aagaw ng kaaway ng iyong salita. At hiling din namin, Panginoon, na kayo ang kumilos sa puso ng bawat isang makikinig. Pati na po, Lord, kung may hindi pa nakakikilala sa inyo, para ngayon ang araw na makakilala siya ng kaligtasan kay Jesus. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, pagpalain po ninyo ang iyong salita, at walhatiin po ninyo ang iyong pangalan sa ngalan ni Jesus. Amen. So tayo pong lahat ay pamilyar sa konteksto ng mga talatang binasa natin. Bahagi ito ng Sermon at the Mount sa Matthew 5 until 7. At ito po ay binigkas mula sa isang burol. No? Hindi naman talaga siya bundok, as in mountain, but a hill. Traditionally known as the Mount of Beatitudes, na pinaniniwalaang nasa northern Israel, doon sa Chorazim Plateau. Ngayon, kung titignan natin yung chapter 5 sa pagsisimula niya, ay nakita ni Jesus yung dami ng mga tao kasi these were the days of his popularity na, di ba, minsan nga 5,000 pinakain niya, 4,000, ganun kadami yung sumusunod sa kanya. And then umakyat doon sa hill yung mga disipulo niya. And then he started speaking to them. So, kumbaga, directly, ang ina-address niya yung mga tagasunod niya, yung mga disipulo niya. But at the same time, yung mga ibang tao, the multitudes, could also hear. No, ini-imagine ko nga minsan kung gaano ka powerful yung boses ng Panginoong Hesus dahil, di ba, kung there are 5,000 people speaking, people hearing, tapos nandun ka sa tuktok ng bundok ay naririnig ka nila, napakalakas din siguro ng kanyang boses. No, so it was spoken primarily to his disciples, secondarily to the multitudes, at dito ay inalalatag ng Panginoong Jesucristo yung ethical and spiritual standards of Christianity. No, yung mga ethical at spiritual na pamantayan ng pagiging isang Kristiyano o pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos, being a citizen, no, of the kingdom of God. And he starts by saying they are blessed people. Kahit ano yung sabihin natin ng mga negatibong karanasan nila, they are the blessed people of the Lord. Yun nga po yung Beatitudes. Pero, nilinaw din niya doon sa umpisa na itong
ethical and spiritual standard is none other than perfection. In fact, sabi po dito sa banal na kasulatan, 5:48, you be perfect even as your Father in heaven is perfect. So, ang pagiging mabuti dapat nagsisimula sa puso. Kaya nga sabi niya, di ba, kapag nagalit ka, walang sapat na dahilan, you committed murder. Pag tiningnan mo ng may pagnanasa ang babae, you have committed adultery. So, nililinaw niya na kapag sinabing yung ethical and spiritual standard ng pagiging Kristiyano, ito ay hindi lamang panlabas, kagaya ng Pariseo, subalit pangloob na nanggagaling sa puso. Tapos, sa chapter 6, makikita natin na pinapakita niyang inconsistent yung hypocrisy doon sa ethical standard ng pagiging Kristiyano. Yung pagiging mapagpaimbabaw, yung pagiging plastic, hindi yan pwede sa pagiging isang Kristiyano. And he applies that to topics like prayer and fasting and loyalty to God. Sinasabi niya na your loyalty should be to God. Yung puso ng Kristiyano ay dapat matapat sa Diyos at hindi matapat sa pera. No? At ang sabi nga niya, you cannot serve both God and money. And it is at the heels of that discussion, yung sinasabi niya, kung Kristiyano ka, ang loyalty mo nasa Diyos, hindi dapat nasa pera, na siguro pwedeng yung mga tao mag-alala, paano kung wala kaming pera? Paano na yung mga pangangailangan namin? No, paano kami mabubuhay? Anong isusuot namin? Anong kakainin namin? Anong iinumin namin? There could be those anxious thoughts when God says that you don't or you should not love money. And siguro po, yun ang dahilan kung bakit idinugtong niya itong Matthew 6:25-34 at tinalakay niya yung paksa ng anxiety o yung sobrang pag-aalala. No? It may be primarily spoken to the people who do not have money and who were worried by the things that Jesus said that you should not love money. No? So, tingnan po natin yung mga talatang ito ngayong umaga sa isang pangunahing mensahe. At ang gusto kong ibahagi ay, when faced with needs, we should move from worry to wisdom. No? Kapag tayo po ay nahaharap sa mga sitwasyon ng pangangailangan, dapat ay umusad tayo mula sa sobrang pag-aalala papunta sa karunungan o wisdom. No? When faced with needs, we should move from worry to wisdom. Dalawang bagay titignan natin. Number one, moving into worry, wherein we will be focusing on needs. No? Kasi yung pangangailangan, mukhang yun ang nagtutulak sa atin sa pag-aalala. And then pangalawa, moving out of worry. At ang magiging focus natin ngayon ay wisdom. No? Sapagkat yung wisdom, yun naman yung tutulong sa atin para makaahon mula sa sobrang pag-aalala. So first thing, tignan po natin, moving into worry. And we're focusing on a discussion of needs. No? And kapag sinabi po natin ditong needs, ang aking tingin, dapat natin isama both the true and perceived needs. No? Hindi lang po yung dalawa kasing uri ng pangangailangan, the true needs, the fundamental needs, the objective needs, yun yung mga bagay na kailangan ng tao for the person to survive. Kasama dyan yung sinasabi ng Panginoong Hesus na food, no? And clothing, and extension ng clothing lagi yan, shelter. No? So food, drinks, clothing, shelter, yan ay mga true needs. No? Kailangan natin yan tayo ay mag-survive. But I think, no, when the Lord Jesus Christ is using that, yung sinasabi niya, kapag nag-iisip kayo masyado sa pangangailangan, no, then you are anxious. At hindi dapat ganyan ang nangyayari. I think, pwede nating isama yung perceived needs. Ito po ay conscious desires and wants that people think they need to be able to acceptably continue in life. So,
posibleng hindi siya basic, hindi siya true need, pero sa pananaw ng tao, kailangan niya yon para siya ay magpatuloy sa maayos na pamumuhay. So in saying, no, these two needs can actually lead to worry, no? Parang ine-extend natin yung sinasabi, ang ginamit lang ni Kristo doon ay yung mga true, yung mga basic needs, no? Pero sa experience ng mga tao, kahit yung mga perceived needs, minsan nagtutulok sa kanila doon sa karanasan ng sobrang pag-aalala. So let me state, both types of needs can drive people to worry. Halimbawa po, di ba? Kapag wala ng pagkain sa refrigerator, wala pang sweldo, walang pambili ng pagkain sa susunod na meal, syempre, pwedeng mag-alala si nanay, di ba? O kaya, biglang nasunog pala yung bahay ninyo, di nasunog lahat. Pwede kayong magkaroon ng state of anxiety. O kaya, si tatay nawalan ng trabaho. Pag uwi niya, wala na siyang trabaho. Pwede siyang magkaroon ng state of anxiety. Lahat po yun ay related doon sa pinaka-basic need, no? Kailangan ng pera para may pambili ng pagkain, ng inumin, ng damit, may pagrenta ng bahay. Kapag nawala yon, di ba, pwedeng magkaroon ng sobrang pag-aalala. So the basic needs can drive you to worry. But also the perceived needs can drive you to worry. Halimbawa, yung perceived need ng very good health. No? Parang yun ang perception niya. Kailangan, dapat tip-top shape ako. Very good health. Pagkatapos bigla kang na-diagnose na meron kang karamdaman. No? Halimbawa, sa babae, meron kang breast cancer. Di ba? Then you feel threatened as far as that need for very good health is concerned. So pwede kang maging anxious. No? Estudyante, the need for high grades, no? Yun ang sa tingin mo, kailangan kong ma-grade ng mataas para pagka-graduate ko, magiging madali akong matanggap sa trabaho. No? So, tapos bumagsak ka sa exam, di ba? Bumagsak ka dun sa exam. Then that could lead you to worry. That's a perceived need, no? Pero it leads to worry. Yung iba, ang tingin nila, ang kanilang pangangailangan is a good economic status, no? Ang tingin nila, ang kailangan nila, yung medyo respetableng bahay, tapos meron silang sasakyan para mapuntahan nila yung gusto nilang puntahan. Pagkatapos, gusto nila na mabili yung mga gusto nilang bilhin, yun yung perceived need nila, a fairly good economic status. Pagkatapos, biglang hindi natanggap sa promotion, hindi tataas ang sweldo, no? Pwedeng yun mismo maging dahilan ng kanilang pag-aalala. Some people perceive that their need is security in life, no? Seguridad sa buhay. Pagkatapos biglang mauubos yung savings nila sa bangko, no? Biglang hindi nila nababayaran yung insurance nila. Biglang nag-aalala na sila ngayon dahil na-i-endanger yung sa kanilang tingin ay kailangan nila na seguridad sa buhay. Tapos, yung iba, yung mga single, akala nila, ang need nila ay a partner in life. Di ba? Pagkatapos, nabusted na naman. Pag nabusted na naman, pwedeng maging dahilan yon ng anxiety. Terentahin na ako. Quarantahin na ako, nababasted pa rin ako, di ba? No? Kailan kaya ako magkakaroon? Nung sa tingin ko, kailangan ko na partner in life. So sana po, I was able to drive home the point na as far as anxiety is concerned, hindi lamang talaga basic needs, kagaya ng food, drink, clothing, shelter, ang pwedeng maging dahilan ng pag-aalala ng tao. Kahit pag-aalala ng Kristiyano, kahit yung mga perceived needs ay pwedeng maging dahilan ng pag-aalala ng mga tao. And gusto ko lang po i-close itong section na to with an application. No? Ang application po natin, make
true needs, no, yung basic needs, make true needs your standard of contentment, not riches. Diba? Gawin natin na yung pamantayan ng pagiging kontento natin sa buhay ay yung mga tunay na pangangailangan lang. At hindi ang pagiging mas mayaman o pagiging mayaman. Sa 1 Timothy 6:6-10, ang sabi po, "But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this, we will be content." No? So, yan sabi ni Pablo, ito yung pamantayan ng pagiging kontento. Pag meron tayong basic needs, dapat makontento na tayo diyan. Bakit? If we change the standard. Ang standard dapat, every year na po-promote ako. Ang standard dapat, tumataas ang sweldo ko. Ang standard dapat, nagiging mas maalwan ng buhay ko. When we start thinking like that, ang sabi sa verse 9, "But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money," M-O-N-E-Y, hindi money, M-O-N-E-Y. "For the love of money is a root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs." So, ano yung connection nun sa anxiety? Diba? When your standard of contentment are only the basic needs, there is less likelihood that you will be anxious. Because more often than not, no, mas madali, no, and in most circumstances, na-meet yung ating basic needs. So pag andyan yan, no, hindi na tayo masyadong prone to worry. Kapag yan ang standard ng ating pagiging kontento. Pero yun nga, may ibang mga tao, when they start experiencing pagiging maalwan sa buhay, parang nagbabago yung kanilang standard. At ang iniisip na nila, ito ang kailangan ko, ang maging maalwan sa buhay. At ang sinasabi ng banal na kasulatan, walang magiging kontento kapag yan ang pamantayan mo. Dahil pag narating mo yan, di ba? No, hahanapin mo na naman yung mas mataas. Tapos hahanapin mo na naman yung mas mataas until it drowns you into perdition and many harmful lusts. Meron pong kwento. Dalawa daw magkaibigan, nagkita sila. Tapos, yung isa, sobrang lungkot daw na malapit nang maiyak. Tanong ng kaibigan niya sa kanya, "Teka, anong nangyari sa'yo, kaibigan?" Ang sabi niya, "Sige, sasabihin ko sa'yo, 3 weeks ago, no, namatay yung uncle ko. Tapos iniwanan niya ako ng $40,000. Malungkot medyo naiiyak-iyak na. No? Sabi ng kaibigan niya, daming pera nun nga. Di ba? Ba't ka nalulungkot? Tapos tinuloy yung kaibigan. Pero itutuloy ko pa, no? Sabi niya, 2 weeks ago, 2 linggo nakakaraan, yung pinsan ko na hindi ko naman masyadong kilala, namatay. Tapos iniwanan ako ng $85,000. Tapos, tanong naman, bakit ka nga nalulungkot? Teka, hindi pa ako tapos Sabi niya, dapat maintindihan mo to. Ngayon, last week lang, sabi niya, yung isang great aunt, ano man Tagalog ng great aunt, basta yung great aunt, yung lolang tiya, no? Parang gano'n. yung ninuno ko, sabi niya, no? Ay namatay, no? At ako ay pinamanahan niya ng $250,000. Sabi, naman pala bakit ka nalulungkot? No? Ang sabi niya, last week kasi yun. Ngayong week na ito, wala akong natanggap.
Wala siya nalulungkot. So the point is, di ba, na kapag nalipat na yung pamantayan ng ating pagiging masaya at pamantayan ng ating pagiging kontento, mula doon sa basic, papunta doon sa mayaman, marami, patuloy at patuloy tayong maghahangad at hindi tayo talaga makokontento. Do not let success or advancement change your standard of contentment, nor radically change your standard of living. Maganda pong prinsipyo sa buhay. Kapag tayo ay umaalwan na sa buhay, dahil binibless naman ni Lord, umaasenso na tayo, huwag nating baguhin yung pamantayan ng pagiging kontento natin. Yung paring having food and shelter, with this, we will be content. Bagaman magbabago ng siguro bagya yung pamantayan ng buhay natin, no? I think that's normal, that's a given. Pero wag nating masyadong itaas yung pamantayan ng ating pamumuhay. Wag tayong masyadong magbuhay mayaman. Dahil darating ang panahon, yan ang magiging normal at yan ang magiging kakontentuhan o hahabulin natin. Rather, kapag pinagpala tayo ng Panginoon, we start using the blessing in order to lay for ourselves treasures in heaven. In order to bless others. Because that's the main reason why the Lord is blessing us. So yun po, yung una natin. Moving into worry. At ang focus yung mga pangangailangan, whether true or perceived, they can drive us toward. But let's keep our standards simple. Contentment with basic needs. At wag nating gawing kayamanan ang pamantayan ng ating pagiging masaya. So second, moving out of worry. At ang focus po natin ay wisdom. No? By definition, wisdom is knowing God's will from His Word and applying it to godly living. So yun po yung kaibahan ng knowledge na intellectual doon sa wisdom. No? Pag knowledge na intellectual, marami kang alam. Pag tinanong ka, nasasagot mo. Pero wisdom is, alam mo yung kalooban ng Diyos base sa salita ng Diyos at alam mo kung paano ito ilalapat sa iyong pamumuhay para makapamuhay ka sa isang makadiyos na paraan. That is wisdom. At dito po, ang focus natin ay wise precepts to remember when we are worried. No? Mga wisdom nuggets to remember kapag tayo ay nag-aalala. Kasi we have to admit, dumarating tayo sa punto na nag-aalala tayo ng sobra. At yan yung gusto nating maiwasan. Yan yung gusto nating masolusyonan. So, wise precepts to remember when worried. Tatlong bagay po. Una, no? Believe that God cares for you more than you realize. Believe that God cares for you more than you realize. Ito yung gusto kong ipunto ni Kristo eh. Kaya sabi niya, look at the birds. Yeah? Look at the birds. No? They neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Tapos sabi niya, are you not of more value than they? Yeah? So ano yung pinapakita ni Christ doon? Mas importante kayo eh, kesa dyan sa mga ibon. Sila pinapakain ko, kayo hindi ko pa kakainin. O tingnan mo yung lilies, di ba? Di naman nag-labor or nag-i-spin. No? And yet, sobrang ganda nila na kahit si Solomon, sa kagandahan ng kanyang kaluwalhatian, ay hindi ganun kaganda ang kanyang damit. No? Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa doon sa mga liryo, kayo na maliit ang pananampalataya? So that is what Jesus is pointing at. Sinasabi niya na if sa tingin ninyo dahil meron kayong mga pangangailangan, God doesn't care for you, you're greatly mistaken. No? You're more important than the birds and the lilies. And if I care for them, then definitely I care more for you. And God knows our needs, all our needs. Alam niya lahat. Walang pangangailangan na hindi niya alam.
Ang sabi niya sa verse 32, your heavenly Father knows. Alam niya. Kahit hindi alam ng asawa mo, alam niya yung pangangailangan mo. And makikita rin natin that the Lord limits our troubles. Diba? Sabi ng banal na kasulatan, sufficient for the day is its own trouble. In other words, the Lord allows you to have some troubles. Diba? Pero He will not allow you to have too many troubles that you cannot handle. Kaya kaya niyang sabihin, sufficient for today is its own trouble. And then there's another thing there. Sabi niya, sino sa inyo, by worrying can add 1 hour to your life. Ang gusto niyang sabihin dito, kahit yung haba ng buhay mo, no, ay kanyang itinakda para sa iyong ikabubuti at walang pagwo-worry ang makakapagdagdag doon. So, He appointed even the length of your life for your own good, para sa iyong kabutihan. Right? Ang konteksto kasi dito is caring for you. And in that care, kasama yung He already appointed, no, that you will not have too many troubles that you cannot handle, and that your life, no, the length of your life is already determined by the Lord, and you cannot change it anymore. Now, I said, more than you realize. Kasi sabi sa banal na kasulatan, no, the very hairs of your head are numbered. Luke 12:7. Anong ibig sabihin? Hindi lang alam ng Diyos that you have 1,500,000 hairs. Ano ka lang yan, hindi yan accurate, no? Sample lang, no? No, hindi lang yun ang alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung paggising mo, nalaglag si 1,201,000. Yeah? The very hairs of your head are numbered. And that's the degree by which the Lord cares for you. You don't care about your falling hair unless they have all fallen, right? Di ba? But God cares for your falling hair. Ang gusto lang niya sabihin, ganito katindi, ganito ka detalye, yung pag-aalala ko sa iyo. And more than that, ang sabi pa ng banal na kasulatan, sa Psalm 56 and verse 8, no, you put my tears in your bottle. Imagine po ninyo yun, sino sa inyo ang umiyak tapos kinolekta ninyo yung luha ninyo sa bote? Para kayong timang pag ginawa niyo yun. Pero, di ba, ano yung sabi ng Panginoon? I care about your tears. Diba? I know when you're crying and I care about you when you are crying. Diba? And such is the care of God for us, that it is greater than what we realize. So, tignan lang po natin yung sovereign care and love of God for us. At yung dalawang features na yon. Ang sabi, He will not allow troubles beyond our ability. Di ba? Sufficient for the day is its own trouble. Ano rin po, no, yung sabi sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you that is not common to man. Di ba? But God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. So, diba? Sufficient for the day is its own trouble. God controls what temptations and trials He allows. And He will not allow it to the point that you cannot handle it. And when you think you cannot handle it, you just look for God's exit. Because He has provided a way of escape. Tapos, God, di ba sabi natin, has limited your life for your good. Imagine na lang ninyo, kung tatanda ka hanggang 200 years old.
Di ba? Napakatindi na siguro ng arthritis mo nun. Pag 200 years old ka na, baka alagain ka na ng kung sino man or whatever. But the limitation of our life is only to the point that God, di ba? That God has a purpose for us and we can still do that purpose. Meron pong Baptist minister, ang pangalan niya John Ryland, no? Noong 1777, during an era of significant turbulence, no, he wrote a hymn na buhay pa hanggang ngayon. Ang familiar title sa atin ay Sovereign Ruler of the Skies. And I think this aptly summarizes what I'm trying to say here, no? That God cares for you more than you realize. Even limiting the troubles that come to you, and even limiting your life, only for what is good for you. Sabi nung awit na yun, Sovereign Ruler of the Skies, ever gracious, ever wise. All my times are in your hand, and all events at thy command. His decrees that formed the earth, fixed by first and second birth, parents, native place, and time, all appointed were by him. Times the tempters pars to face, times to taste the Savior's love. All must come and last and end, as shall please my heavenly friend. Ito yung matindi. Plagues and deaths around me fly, but till he bids, I cannot die. Not a single shaft can hit until the God of love sees fit. Such is the care of our sovereign God to us. Ganoon ang kanyang pagmamahal. God's sovereign love. So believe that God cares for you more than the birds, more than the lilies. God cares for you even for things that you don't strongly care about. And God cares for the troubles that come into your life and even for the length of your life for your good. Number 2, do not doubt God's power to provide your needs. Huwag tayong magduda sa kapangyarihan ng Panginoon na ibigay ang ating mga pangangailangan. There's a article that estimates around 50 billion wild birds. And yun yung sinasabi dito ng Panginoong Hesus mga ibon sa langit, no? Hindi yung mga nasa hawla. 50 billion. One person, 6 birds. And God feeds all the 50 billion birds. Di ba? Don't doubt the ability of God to feed 8 billion people, and most especially you. There are 80 to 100 natural species of lilies and thousands of hybrids and varieties, all of them beautifully decorated. And if God can decorate all of those lilies, God can clothe you as He promised. Siguro natatandaan natin, Matthew chapter 14, 5,000 men following the Lord Jesus Christ, not mentioning women and children, but they are also there. So doblehin nyo na lang, no? 10,000, no? Mga tao nandoon. Sabi ng mga disipulo, ang gagawin natin, pauwi natin, Lord, para makabili sila ng pagkain. Sabi ni Lord, hindi, pakainin nyo sila. Ano? Pakainin namin sila. Diba? Kulang sweldo ng isang tao sa buong taon para pakainin yung mga yan. Tapos anong ginawa ng isang, kaya minsan may mga bata na very useful eh. 5 tinapay, di ba? 5 tinapay, tapos dalawang isda. No? And then the Lord blessed the food, distributed it to the people,
and everybody ate and there were many baskets of leftovers. Don't doubt God's power to meet your need. Hindi siya natapos dun eh. Matthew chapter 15, inulit pa niya with 4,000 men. Don't doubt God's power to meet your need. Kung kaya niyang gawin yon sa mga taong yon nung panahon niya, kaya niyang gawin yon sa iyo sa panahon natin ngayon. Huwag nating pagdudahan ang kapangyarihan ng Diyos na tugunan ang ating mga pangangailangan. Tingnan natin, kapag hindi niya ibinibigay ang ating pangangailangan, ano ang ibig sabihin? For sure, hindi ibig sabihin na hindi niya kaya. Palagay ko ang ibig sabihin, either hindi natin kailangan, di ba? O hindi pa natin kailangan ngayon. O, kailangang mangyari yon para meron tayong matutunan. So never blame the power of God, the lack of power of God for your needs. Hindi po ganon. Do not doubt God's power to provide your needs. And finally, number 3, when experiencing need, seek God's way to grow through it. No? Sa mga panahon na nakakaranas ka ng pangangailangan na para bang hindi natutugunan, no? Hanapin mo yung paraan kung paano ka lalago sa pamamagitan nito. Dahil ako'y nakakasiguro, dahil nga kontrolado ng Panginoon ang lahat ng nangyayari sa atin, at kanyang ipinangako na ang lahat ay magkakalakip-lakip para sa ating ikabubuti. Na kapag mayroong nangyayari na parang may pangangailangan tayo at hindi ito natutugunan, marahil sa matagal na panahon, mayroong gustong ituro ang Panginoong Diyos na ikalalago natin. So when experiencing need, seek God's way to grow through it. At makikita natin from this passage sa itong paraan, to grow in testimony. Diba? Sabi niya, do not say, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? Diba? For the Gentiles run after these things. When you are all worried about your needs and complaining to God why He is not giving it to you, you are acting like a non-Christian. You are exhibiting a bad testimony. At kapag nakakaranas tayo ng pangangailangan na parang hindi natutugunan, gawin nating pagkakataon para lumago ang ating patotoo sa harapan ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Siyempre, given na yung panalangin, di ba? Yung pangangailangan natin, ipinapanalangin natin yan. Pero sa pananalangin, may 3 pwedeng sagot. Yes, wait, and no. Kapag ang sagot ng Diyos ay yes, ang mga hindi mananampalataya, dapat nilang makita sa atin the gratitude and the generosity of a blessed man. Di ba? Kasi the Lord answered our prayer with a yes. We would respond with gratitude. When the Lord answers, wait, no, the world should see in us patience. Pagpapasensya. Nahintayin kung ano ang tugon ng Panginoon. And when the Lord says no, the world should see in us humility and submission and respect for God and His sovereignty. Di ba? So, sa ganyang paraan, yung hindi pagdating ng pangangailangan natin o hindi pagsagot sa mga panalangin ng pangangailangan, makakaluwalhati sa Panginoon. Dahil nakikita ng mga tao ang ating mabuting patotoo. Pangalawa, not only growth in testimony, but growth in priority. No? Growth in priority. Sabi sa verse 33, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ba? Hindi sinabi na, di ba,
once the Lord has given you all these things, then you can seek God and His righteousness. Baliktad eh. Sabi ng passage, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you as well. Meron po akong karanasan dito nung pagkakatanda ko, parang first year medical school. Meron po kaming subject na neurosciences, no? At pinag-aaralan namin nun yung mga cranial nerves. May 12 nerves po kasi na nagagaling sa ating brain na papunta sa ating ulo hanggang dito sa balikat. Kailangan po kasing sauluhin lahat ng mga nerves na yun kung saan sila dumadaan. Eh, ang teacher po namin, terror. No? Parang hindi pa namin siya nakikita, takot na kami sa kanya kasi his reputation precedes him. Ngayon, first exam. No? At yung exam na yon ay practical. Doon sa 12 nerves, pipili siya ng isa at kung ano yung napili niya, ipapaliwanag mo sa kanya. Saan nagdadaan yon at anong ginagawa nun. Ngayon po, hindi ko pa tapos aralin. Pauwi ako, nakasakay ako sa jeep. At yung jeep na yon nasa Espanya, no, malapit sa UDMC, nang biglang nag-seizure yung driver. As in, seizure, pastor, talagang nangisay. Buti, naka-stop kami. Nawala yung mga pasahero ng jeep. Buti na lang yung isang nasa harap, hindi umalis. Kaya, ang nangyari, nilakasan ko po yung loob ko. Ayaw ko rin sana, pero nilakasan ko yung loob ko sa tulong ng Panginoon na maneho ko yung jeep hanggang sa ospital. Tapos, dinala ko yung mama sa ospital at hindi ko naman siya iniwan, no, hanggat yung na-contact na yata ng ospital yung mga mga kamag-anak niya. Pero nag-aalala ako. Kasi exam bukas. At hindi pa ako tapos mag-aral. At ang totoo, hindi ako natapos mag-aral. Hanggang number 5 lang ako. Exam na, hanggang number 5 pa lang ako. Pagkatapos, sa biyaya ng Panginoon, ang tinanong sa akin, number 3. Pero nakita niyo po yung the struggle was, teka, tatakbo na rin ba ako kagaya ng ibang mga pasahero dahil may exam pa ako bukas, di pa ako tapos mag-aral? O tutulong akong dalhin ang mamang ito sa ospital, no, kahit mag-sacrifice na yung aking pag-aaral. No, but then, the Lord's grace ang gumawa, no, we were able by His grace to seek, no, what is according to His will, according to His goodwill. And in turn, di ba, sinagot naman niya yung pangangailangan ko. Kaya sana ganun din tayo. May mga pagkakataon, there are hard decisions to make, but we know that we have to do the will of God first. But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these needs, sabi niya, will be added unto you. Finally, no, growth in faith. No? Growth in faith. Diba sabi niya, look at the lilies, no? They neither labor nor spin, no? Yet not even Solomon in all his grandeur was not arrayed like one of these. Are you not more important than lilies, O you of little faith? It boils down to an issue of faith, di ba? Yung anxiety boils down to an issue of faith. Kulang ang pagtitiwala natin sa Diyos na nangako that He will take care of it. Kaya we are anxious. So bottom line, challenges to faith. No, challenges that may cause anxiety are actually challenges to grow in faith. Remember Shadrach, Meshach, and Abednego? Mga ng malaking golden statue si Nebuchadnezzar. Everybody must bow
no, to the statue when all the musical instruments play. Tapos hindi nagbow si Shadrach, Meshach, and Abednego. And then the king gave them a chance, di ba? One more, sabi ng king. When you hear the musical instruments play, you bow to my image. Sabi nila, we will not bow to your image. Our God is able to deliver us. But even if He does not deliver us, we will not bow to your image. That is faith. Nagalit ang hari. Painitin ng pugon 7 beses kesa sa normal. Itapon ng 3, nakatali, di ba? Itapon ng 3 sa loob ng pugon. Yung mga nagtapon, nasunog. Pero yung 3, nakita ng hari, naglalakad. I don't know how the king saw it, but naglalakad doon sa loob ng pugon. Pero may pang-4, and the 4th looked like the Son of God. Such faith was proven by the very presence of the Lord Jesus in that furnace. At ang pangako ng Panginoon sa kanila, that He will deliver them, ay tinupad ng Panginoon. Pero ang hirap, di ba? Minsan mahirap. Sa totoo lang, mahirap. Na kapag nahaharap tayo doon sa mga sitwasyon ng pangangailangan na napakatagal na parang hindi sasagutin ng Diyos, hindi ibibigay ng Panginoong Diyos, we easily doubt. Just like that man who had a son who was demon-possessed. Sabi niya sa mga disipulo ng Panginoon, demon-possessed po ang anak ko, pagalingin ninyo. And the disciples couldn't do it. Di ba? So nilapit niya sa Panginoong Yesus. At sabi ng Panginoong Yesus, do you believe that I can do it? At ang sabi ng mama, Lord, I believe. Help my unbelief. God accepts those kinds of prayers. And He healed, drove away the demon from the child. Kaya huwag tayong mahihiya sa Panginoon in those situations when we find it hard to believe. In those situations when our faith is failing. Huwag po tayong mag-atubili na sabihin sa Panginoon, Lord, I believe. Please help my unbelief. But in closing, let me talk to those people who do not yet believe. Nakita natin in this passage the blessedness of believing in the Lord in relation to anxiety, in relation to worries. But that is not yours yet. That blessedness, hindi pa yan sa iyo if you do not believe. So marahil you're struggling issues of anxiety, marahil marami kang alalahanin sa buhay, and it has been paralyzing you, it has been affecting you greatly, at di mo alam ang iyong gagawin. Naririto po ang alok ng Panginoon. At ang sinasabi po niya, ang sinumang mananampalataya sa Kanya, hindi na parurusahan, subalit bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ang kinakailangan mo lamang gawin ay magsisi sa iyong mga kasalanan, manampalataya na namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa iyong mga kasalanan, para tanggapin ang parusa na dapat ay sa iyo. At manampalataya na si Jesus ang Panginoon ng iyong buhay. Magpasakop sa kanyang pagiging hari. At ang sabi ng banal na kasulatan, if you believe, you will not anymore perish, but you will have eternal life. So manampalataya ka sa Panginoong Yesus ngayon.
At ang pagpapalang narinig mo sa kanyang salita ay magiging totoo sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin.